Again, welcome po sa ating series na Emotions. Ano po yung topic last time? Kung naaalala nyo po. Anger. Okay. So, today po, ang topic naman natin is about fear. Okay? So, ang title po ng aking ang mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga is about Fear Not. Sabi mo sa tabi mo, Fear Not. Hindi donut, okay? Fear not, okay? Huwag kang matakot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Okay, alright. Praise the Lord. So, isa po ang emosyon na ito na talagang hindi naaalis. Tama po ba? Lahat tayo ay natatakot. Lahat tayo ay nakakaramdam ng takot sa ating mga buhay. Ngayon po, ating pag-aaralan kung meron po bang mabuting takot at paano po ba tayo makakalaya sa klase ng takot na mga takot na hindi tama. Okay? So ito po yung ating pag-usapan at bago ko po basahin ang passage for this morning, gusto ko pong i-share sa inyo ang isang story bago ito nangyari, itong babasahin ko. So si Jesus, siya po ay nagpakain ng 5,000 tao. Actually, it's more than 5,000 people dahil dun sa bilang hindi pa kasama ang mga babae, hindi pa kasama yung mga bata. Ang problema, after mag-sermon ni Jesus, after niyang mag-preach sa napakadaming tao, gusto ni Jesus pakainin lahat ng tao. Okay? Kaya nagtanong si Jesus, anong meron tayo dyan? Ang sabi, meron lang tayong 2 isda at 5 tinapay. Okay, sino kaya ang makakakain? Okay, sa ganung klase ng pagkain lang meron. And I believe, maaring yung mga disciples, maaring natakot din sila na, hala, paano natin mapapakain ito, Jesus? Pero ang ginawa ni Jesus, kinuha niya lang yung 2 isda at 5 tinapay, tumingala sa langit, at siya ay nanalangin. And after nun, napakain lahat ng tao. Amen? Himala po ba yon? Himala. Amen. Now, after nung pangyayari na yon, nagpaalam na si Jesus at sinabi niyang pupunta siya sa bundok para manalangin. Amen? At yung mga disciples, umalis na rin. Amen po ba? So ngayon, diretso po tayo sa verse na ating babasahin. Matthew 14:22-23. Sa Tagalog, samantala, ang bangka, so ang mga nakasakay sa bangka ay yung mga disciples. Ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng lawa na sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat ang hangin sa kanila. So yung makikita nyo, medyo hindi na maganda yung panahon kasi medyo may hangin na sumasalpok doon sa bangka habang nakasakay ang mga disciples. Okay, 25. Sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Oh. Sinong nakakita na dito naglalakad sa ibabaw ng tubig o lawa? Amen. That's miracle, no? Parang walang taong kayang gumawa nun. At what happened? Lubhang natakot ang mga alagad nang makita siya na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Sabihin nyo nga, lubhang natakot. Okay? Kahit sino ay talagang matatakot. Tama po ba? Makakita ka ng isang tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig, matatakot ka. Kaya sumigaw sila dito. Ang sabi nila, multo! Ibig sabihin, nung panahon pala nila, naniniwala din sila ng multo. Kala ko nga, ngayon lang tayo naniniwala eh. Ibig sabihin, nung panahon nila, naniniwala rin pala sila sa multo. Tama po ba? Pero wala pong multo. Amen? Bad spirit, marami. Pero hindi multo. Okay? At sumigaw sila dahil sa takot. Nagsalita kaagad si Jesus o si Jesus na sinabi sa kanila, halika. Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Okay? So si Pedro, bumaba ng bangka, lumakad din siya sa ibabaw ng tubig. Oh, ibig sabihin, kaya pala natin gawin yon.
Depende sa pananampalataya na meron tayo. Pero minsan naisip ko, si Pedro may pagkabida-bida. Di ba? Parang, ay, si Jesus yan. Jesus, alakad din ako. Di ba? Parang ganun eh. May pagkabida-bida rin minsan tayo. Parang tayo din minsan eh, no? Nagpapasikat. Pero yun na nga, he was able to do it. Sa umpisa, nakakalakad siya. Ngunit, anong sabi doon? Nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya. Sabi nyo, natakot siya. Okay, at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya na sinasabi, Panginoon, sagipin mo ako. Amen. Mabuti nga po si Pedro, nakapagsalita pa ng, Panginoon! Siguro pag si Maxwell niya, Panginoon! Diba? Wala pa yung lumubog ka na, wala ka nang nasabi. Pero ito si Pedro matindi. Nasabi pa talaga Ikaw parang papakapalang, lumubog ka na. Ito nasabi niya pa. Kaya naman, inangat siya, agad na inunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya. Okay? Tingin ko naman hindi na-offend si Pedro dito. Kasi tayo, pag sinabihan, alam mo, hina ng pananampalataya mo, grabe ka naman manghusga sa akin, kala mo kung sino ka. O, di ba? Ganun tayo, pero ito hindi Sinabi ni Jesus, straight talaga si Jesus magsalita. Amen? Sasabihin talaga yung si Jesus, nasan yung pananampalataya mo? Ang hina ng pananampalataya mo. Pero pag tayo, kapag kinokorek tayo, na sinabihan tayo na, alam mo, hina ng pananampalataya mo, grabe ka naman, kala mo kung sino kang makapanghusga, hindi mo ako kilala. Yan, di ba? Ganun tayo. Okay. Bakit ka nag-aalinlangan? Ito yung tanong ni Jesus. Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, totoong ikaw nga ang anak ng Diyos. Amen. Purihin ang pagkakabasa sa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa napakagandang araw na ito. Magandang weather, Lord. Kami muling pinagsama-sama mo sa lugar na ito upang kami magbulay-bulay, mag-aral ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang puso, ang isip, ng iyong mga anak sa umagang ito. At anuman ang distraction ng kaaway sa oras nito ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Lord, ikaw lang ang mangusap, ikaw lang ang makita, ikaw lang ang mag-glorify sa lugar na ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so what fears do we face in life? Mga kapatid, ano po ang inyong kinatatakutan? Marami po tayong kinatatakutan, but the Bible doesn't necessarily talk about a good fear in the sense that fear is something positive. However, mga kapatid, it does discuss a healthy fear of the Lord. Meron pong sinasabing healthy fear. Sinasabi sa Biblia na may magandang takot. May magandang takot which is rooted in reverence, respect, and awe of God's greatness, God's power and sovereignty. Amen? Or majesty. Yung takot po na hindi, the fear is not about being terrified or anxious. Hindi ito yung klase ng takot ang gusto pong sabihin dito. Amen? Ito yung takot na kung saan is naiintindihan mo o nare-recognize mo ang pag-ibig ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang sovereignty ng Diyos, which in turn inspires us to trust and obey the Lord. Ito yung klase ng fear, mga kapatid, ang ibig kong sabihin. Ito yung fear na dapat meron ka. Fear of the Lord. Again, rooted in reverence, respect, and awe for God's power and majesty. Yun ang dapat na fear na meron tayo, mga kapatid. Amen? Proverbs 9:10 says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag ikaw ay may takot sa Diyos, nagkakaroon ka ng karunungan.
May mga bagay sa buhay mo na hindi mo alam, natatakot ka, pero pag inumpisahan mong lumapit sa Panginoon, nagkakaroon ka ng karunungan. Okay, so nilagay ko po dyan yung mga examples ng fears o takot na meron ka. Number 1, ito yung madalas, health fears. Fear of illness. Amen? Takot na takot tayong magkasakit. Kahit sino takot magkasakit. Pero kain tayo ng masasarap, ng matatamis, ng maaalat, na sobra-sobra. Pag sumakit na yung kasukasuan, wag naman sana ako magkasakit. Diba? Takot na tayong magkasakit. Pero pag wala na yung nararamdaman, bili ka nga ng mga 10 leche flan. Wow, dami, no? 10. Favorite ko po yun. And, what else? Takot tayong magkasakit. Financial fears. Takot na takot kang mawalan ka ng trabaho na parang feeling mo, pag nawala ka, nag-resign ka, akala mo tapos na ang buhay mo, wala na akong maipo-provide. Mga kapatid, akala ko rin yun ganun. Pero maraming beses na pinatunayan sa akin ng Panginoon na siya ang Diyos na nagpo-provide. Maraming mga miracles na pinakita sa akin ng Panginoon sa buhay ko, sa pamilya ko, na siya ay tunay at totoong nagpo-provide. May mga times na walang-wala ka, may mga times na hindi mo alam saan mo kukunin, magugulat ka na lang kung paano gumagawa ng kaparaanan ng Diyos para patunayan niya na anak, ako ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. May mga times na hindi mo alam paano kakakain. Pero hindi ba't sinabi sa Biblia, yung mga ibon nga, napapakain ng Diyos, ikaw pang mahal na mahal niya. Ikaw pang napaka-importante sa buhay niya. Amen. Pero tayo, takot na takot tayong mawalan. Dahil kala natin, pag wala na tayo, tapos na. Pag wala na tayong pera, tapos na. Hindi kapatid. Hindi titigil ang Diyos na patunayan ang kanyang kabutihan sa buhay mo. Hindi siya titigil. Next, yung safety and security fear. Meron kang takot sa krimen, syempre, kahit naman sino. Fear of crime, accidents or disaster, fear of terrorism or war. No, sa sobrang takot mo, hindi ko sinabing huwag kayong matakot na talagang normal na natatakot ka. Pero yung sinasabi kong, yung sumobra ka na, si OA. No, diba? Si OA. Okay, si OA sa takot, yung tipong nakinig ka lang ng balita. Sabi sa balita, uso na naman ang pangunguha ng bata na naka-white van. No, diba? Naglalakad ka sa kalsada, nakakita ka ng white van. Okay, biglang lumiko ka. Natakot ka na kasi yung isip mo, naku, baka ito yung nangunguha ng bata. Okay, nangunguha at nangihiwa daw ng mga lamang, ng tawag ito? Ng tiyan para kunin yung mga lamang loob. So, umuwi ka na, no? Umuwi ka na sa sobrang takot na lahat na lang ay katatakutan mo. Okay, kaya ako minsan ayoko na masyadong manood ng balita. Kasi minsan, imbes na ma-relax ka, di ba? Naiinis ka sa mga nangyayari sa ating mundo. At yung mga napapanood mo, binibigyan ka pa ng fear. Amen? So, piliin nyo rin po ang inyong mga pinapanood. Kahit nga yung mga bata dito nung minsan, sabi niya, Pastora, gusto naming manood. Ano papanoorin nyo? Yung nakakatakot po, yung mga may multo. Sabi ko, hindi ko kayo panonoorin nun. Kasi pag nanonood kayo ng ganun, mas lalo kayong matatakot. Tingnan nyo mga anak nyo, utusan nyo. Hindi nyo mauutusan kapag sila ay laging nanonood ng nakakatakot. Okay? So, wag nating dagdagan. Okay, relationship fears. Fear of rejection or abandonment. Takot na takot kang ma-reject, takot na takot kang maiwan. Pero hindi ka naman talaga gusto. Oh. Okay? Yung feeling mo na iniiwan ka, pero wala naman kayong label. Alright? So, huwag kang matakot, huwag kang ampi. Okay? Ang feeling mo, okay, na kayo. Okay? So, fear of rejection or abandonment.
Fear of conflict or confrontation. There are people na hirap harapin ang problema. Hirap na hirap harapin ang kaaway. I-resolve ang problema. Mga kapatid, pag kayo ay may nakaaway, meron kayong mga nakaalitan, huwag niyong patagalin. Confront it. Lagi ko itong sinasabi, this is one of the toxic culture here in the Philippines. Di ba? Napansin nyo ba, ito ay isa sa mga toxic na kultura ng Pilipino na kapag nagkaroon ng away, hihintayin na lang magkausap ulit. Parang bahala na kung tayo magkasalubong at doon na lang tayo ulit. Hindi po ganon. At may mga times na pag nag-away yung magkapatid, no? Pagkatapos mag-away ng dalawang magkapatid ay hindi na magpapansinan. Hindi na sila mag-uusap. Pero tapos pagka isang araw, nagpapakiramdaman lang sila at pag sinabi ng isa, kumain ka na? Oo, kumain na ako. Yun, bati na daw sila. Hindi po ganun. Kapag po may problema, pag-uusapan, i-resolbahin. Amen? At kailangan naaayos. Amen po ba? Dahil takot na takot po ang Pilipinong makipag-usap, makipag-confront sa mga problema. Huwag po ganun. Then po ay takot din ng gagaling sa kaaway. Amen? Fear of losing loved ones. Kahit sino naman, di ba? Ayaw mong mamatay yung anak mo, ayaw mong mamatay yung mga mahal mo sa buhay. Pero alam niyo po, ito po ang isang bagay na hinanda ko ang sarili ko. Na sinabi ko sa sarili ko na, Lord, darating ang panahon, kukunin mo ako, kukunin mo ang asawa ko. Paghahandaan ko yun. Kaya wag po tayong masyadong, naku, ganyan, asawa ko, naku, mamamatay, ganyan. Lahat po tayo darating doon, mga kapatid. Ang importante, handa kayo, handa yung taong mamamatay. Importante, nakilala niya si Jesus. Ano man ang mangyari, haharap tayo sa Panginoon. Amen? So yun, huwag tayong masyadong takot na takot. Alam niyo po, ang isa po sa mga examples ko sa lahat ng takot na ito, alam niyo po kung sino? Yung lola ko. Lahat po ng takot. Name it. Takot talaga sa lahat. Takot sa multo, takot sa tao, talagang lahat. Lahat ng klase ng takot. Takot sa weather, lahat ng, sabihin mo na lahat ng takot. Yung lola ko talaga, isa sa mga examples noon. Kaya pag nandito yon, palagi kong sinasabihan, minsan, Ning, kuhanin mo ako ng pulang kumot. Bakit ho? Kasi para hindi ako puntahan ng mga multo, masamang espiritu. Okay? Ganun po siya. Pulang kumot, kaya po lahat ng gamit niya may pula para daw hindi siya lapitan ng mga masamang espiritu. Kaya lagi ko sinasabi, nibigyan ko pa rin siya ng pulang kumot, pero sinasabi ko, kasama mo ang Diyos, huwag kang matakot. Kaya po yun ay, laging minsan nandito yung lola ko, kapag wala siyang kasama, hindi niya kayang mag-isa sa bahay. Kaya sinasabihan ko, kunwari aalis kami, sasabihin niya doon sa bahay, Nyor, bantayan mo yung bahay natin. Kaya kausap mo, yung lolo mo, bakit mo kinakausap ang patay? Para bantayan daw yung bahay. Hindi ganun. Wini-welcome mo masamang spirito, tapos natatakot ka. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Okay? Minsan tayo yung gumagawa ng mga sarili nating katatakutan. Natatakot siya, pero wini-welcome niya yung masamang spirito sa bahay niya. Okay? So, wag kausapin ng patay. Alright? So, environmental fears, fear of natural disasters, or extreme weather events. So, these are the examples ng mga kinatatakutan nating mga tao. Now, how does fear affect us? Number 1 is yung emotional and psychological effects. Okay, so napansin nyo kapag kayo natatakot, nagkakaroon kayo ng anxiety. Tama po ba? Loss of confidence, mga intrusive thoughts. Kapag natatakot ka. Physical effects. Siyempre, effects na tuloy. Pasensya na, abracious ka, sure. Okay. Physical effects, no? Sleep disturbances. Hindi ka na makatulog sa takot mo. Increased heart rate. Weakened immune system. Bumababa na yung immune system mo kasi punong-puno ka ng takot. Behavioral effects. Impaired decision making. May mga times na hindi ka na makapag-desisyon ng tama. Spiritual effects. Yung doubt and unbelief. At ito ay napapalayo ka sa Diyos. Distance from God. So mga kapatid,
ito yung mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. But from biblical perspective, fear can separate us from God's peace. Mga kapatid, nung namatay si Jesus, nakuha mo ang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. However, kapag lagi kang takot, ito ay napapalayo. Napapalayo ka doon sa peace na binigay sa iyo ng Panginoon. Isaiah 26:3, ang sabi po dito, you will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Amen? You will keep perfect peace. Merong kapayapaan na ibinigay sa iyo ang Diyos. However, kapag lagi kang takot, ito ay maglalayo sa Kanya. Amen? Number 2, lead to doubt and unbelief. Katulad ng sinabi kanina kay Pedro, ang liit ng pananampalataya mo. That's in Matthew 14:31. Ang liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan? Nagkakaroon ka ng doubt. Kapag lagi kang takot, nag-aalangan ka at unti-unti ka nang hindi naniniwala sa Diyos. Number 3, cause us to miss God's promises. Hebrew 11:1. Anong sabi sa Hebrews 11:1? Sino nakakaalam po? Faith is what? Confidence of what we hope for and assurance of the things that we do not see. That's Hebrews 11:1. So ibig sabihin, kapag nananampalataya ka, may mga bagay na hindi mo pa nakikita pero pinanampalatayaan mo, alam mong mangyayari. Kasi pag may fear ka, hindi ka mananampalataya. At mamimiss mo, hindi mo makukuha yung pangako ng Diyos pag palagi kang takot. Result in bondage. Romans 8:15. Ang sabi sa Romans 8:15, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. Ano pong ibig sabihin nun? Yung binigay sa atin ng Espiritu ng Diyos, hindi para maging alipin ka. Amen? Yung Espiritu ng Diyos, hindi para matakot ka. Dahil hindi galing sa Diyos ang fear. Pero ang Espiritu na binigay sa atin ng Diyos para ikaw ay maging tunay niyang anak. Sino ang tunay na anak dito ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. So, kapag tayo natatakot, magiging bondage ka. Anong tawag sa bondage sa Tagalog? What do you call that in Tagalog? Bondage. Nakatanikala ka ng kaaway. Okay? Kapag lagi kang takot. May kilala po ba kayo na laging takot? Sa buhay? Amen. 2 Timothy 1:7, sabay-sabay nga po nating basahin. Everybody, can we read this? Amen. Fear, okay, for 2 Timothy 1:7, for God has not given us spirit of fear. Hindi daw tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear dahil ang takot ay galing sa, kung hindi galing sa Diyos, galing sa kaaway. But of power and love. Ito yung galing sa Diyos. But of power and love and self-control. At makikita niyo ito po sa Galatians, yung fruit of the Spirit. Ito ang dapat makita sa atin, mga kapatid, hindi ang takot. Amen? Amen po ba? Okay, at ito pong verse na ito, in context, Paul encouraged Timothy. Si Timothy po kasi, isa sa mga anak-anakan ni Paul, okay? At ini-encourage niya si Timothy. Bakit? Number 1, to overcome fear and timidity. Yung pagiging duwag, no? Timid. So gusto ni Paul na si Timothy ay maging matatag, wag matakot, at wag maging duwag. What else? To embrace spiritual gifts and strengths. Gusto ni Paul na si Timothy ay yakapin kung anong gifts at kalakasan na binigay sa kanya ng Diyos. And number 3 is to live out faith with confidence. Yan ang gustong mangyari ni Paul kay Timothy, at ito rin ang gusto rin ng Diyos na mangyari sa buhay nyo. Overcome fear or timidity. Embrace your spiritual gifts and strengths. Live out faith with confidence. Amen.
And now, how do we break free? I want to break free. Sino nakakalam ng song na yon? I want to break free. Oy, alam na alam nila, okay? Hindi nakaka, ano yung si pang ano to eh. Anong generation to? Hindi, yung kanta na yon pang 80s yun, di ba? Anong tawag sa 80s? Anong generation yon? Boomers? Okay. I want to break free. So, alam to nila Nanay Celia. Alam niyo, Nay? I want to break free. Okay. Okay, now, how do we break free from fear? Paano daw tayo makakalaya sa takot? Number 1. Fix. Okay, anong spelling ng fear not? Number 1? Anong spelling ng fear not? What's the first letter? F. Okay. Fix eyes on Jesus. Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So mga kapatid, paano tayo makakalaya daw sa takot? Kailangan nakatuon ang iyong mata kay Amen. Kailangan ng mata mo ay nakatuon kay Jesus, na kahit anong takot, anong problema ng buhay na meron ka, nakatingin ka sa Kanya dahil alam mo na siya ang magpapatagumpay sa'yo. Amen. Dahil kapatid, katulad ni Pedro, nung una nakakalakad siya sa ibabaw ng tubig dahil nakatingin siya kay Jesus. Pero anong nangyari sa kanya? May lumakas ang hangin, na-distract siya, tumingin siya sa hangin, at siya'y unti-unting lumubog. Anong ibig sabihin nun? Tayo kailangan nakatingin kay Jesus. May problema ka? Tingin ka kay Jesus. Nalulungkot ka? Tingin kay Jesus. Natatakot ka kasi ang hirap ng exam? Tumingin ka kay Jesus. Makakapasa ka. Basta mag-aral ka. Amen? Hindi pwedeng pumasa hindi ka nag-aral. Tapos, Lord, alam kong papasa ako. Hindi pwedeng ganun. Mag-aral ka pa rin. Friend, huwag ganun, ha? Okay. So we have to fix our eyes on Jesus because Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Anong ibig sabihin? Si Jesus ang taga-perpekto ng ating pananampalataya. Number 2, anong next letter? E, embrace God's peace. Like what I've said earlier, may kapayapaan kang natanggap mula sa Diyos. Kaya lang ang problema sa ating mga tao, yung peace na nanggaling sa Diyos, ayaw mong yakapin, ayaw mong tanggapin. Mas nangingibabaw lagi yung takot mo sa sarili mo. Hindi mo iniisip na may namatay doon sa krus ng Kalbaryo noon pa, 2,000 years ago, na dapat tinanggap mo na yung kapayapaan na yun. Pero ikaw, lagi mong pinipiling matakot, lagi mong pinipiling malungkot, lagi mong pinipili yung emosyon na meron ka, hindi mo tingnan si Jesus, hindi mo yakapin yung peace na ipinagkaloob niya sa iyong napakatagal ng panahon. Amen? Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts. Sabi mo sa tabi mo, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. What's the next letter? A. A, accept His guidance. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Mga kapatid, hindi lamang peace ang binigay sa ni Lord. Kailangan mo ring yakapin yung guidance niya, yung gabay niya sa'yo. Huwag tayong magmayabang. Hindi porket marunong na tayo, hindi porket maganda ang buhay mo, hindi mo na siya kakailanganin. May mga bagay sa buhay natin na natatakot tayo. Pero ang dapat mo nating tandaan, we have to accept the guidance from the Lord. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Next letter is rely on God's promises. May pangako ang Diyos. Kahapon nga lang po sa aming live group sa mga youth. Tinanong ko sila, okay, gusto ko malaman kung ano yung mga promises ni Lord na pinangahawakan mo. Isa-isa sila. Okay, yung dalawa, Jeremiah 29:11. Wow. Talagang ano pa?
Talagang proud na proud. Sabi ko, ang daming promises ni Lord. Hindi lamang Jeremiah 29:11. Maganda ang Jeremiah 29:11. Pero mga kapatid, napakadaming pangako ng Diyos na dapat alam mo. At hindi mo malalaman yon, hindi mo malalaman ang promise ni Lord sa'yo kung hindi ka nagbabasa ng scripture. Kaya lagi kong ine-encourage even the young people to read the Bible, to have time with Jesus. Ano yung pangahawakan mong promise kung hindi mo alam? Amen? So you have to rely on God's promises. 2 Peter 1:4. Through this, He has given us His very great, sabihin nyo nga, great and precious promises. Grabe, may great and precious promises. So that through them, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Sa mundong ito, napakagulo, napakadaming bagay na hindi maganda. Pero kapag alam mo yung pangako na dapat mong panghawakan, magtatagumpay ka, kapatid. Next letter is N. Never forget God's love. Sinong minahal ng Diyos? Taas nga ang kamay. Parang, hindi ka pa sure. Sinong mahal ng Diyos dito? Amen. Kailangan alam mong mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya naman, never forget God's love. Psalm 103 verse 2, Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins. Sino pinatawad ng Diyos? Taas, amen. Parang ano lang mais nga kayo mga kapatid. Amen. Parang goat lang tayo dito Okay, sino pinatawad ng Diyos dito? Yan. Naririnig ng Diyos yung ating amen. And heals all your diseases. Sinong pinagaling ng Diyos dito? Woo! Amen. Hallelujah. Who redeems your life from the pit. Pinalaya ng Diyos. Sino? Sino? Hallelujah. Claim it. And crowns you with love and compassion. Who satisfies your desire with good things so that your youth is renewed like the eagles. Hallelujah. So mga kapatid, huwag mong kalimutan na minahal ka ng Diyos. Kahit nagkakamali ka, kahit paulit-ulit kang nadadapa, paulit-ulit kang nagkakamali, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Mahal na mahal ka niya. Kaya naman huwag mong kalimutan yung pag-ibig na yon. Kaya walang dahilan para ikaw ay matakot. Kasi pag naalala mong mahal ako ng Diyos, hindi ako matatakot anuman ang sitwasyon ng buhay ko. Aalalahanin kong may Diyos na nagmamahal sa akin. Magagawa ko ang bagay na ito dahil sa Kanya. Amen. Next letter is O. Obey His voice. Alam niyo mo, sabi ko, alam niyo mo, ibig sabihin alam niyo po, di ba? Alam niyo po, itong salitang obey His voice, maraming tao, hindi lang tao, even Christians, ang laging nagsasabing, sabi sa akin ng Diyos, gawin ko to. Sabi sa akin ng Diyos, ganito. Para malaman mo, na galing sa Diyos yung sinasabi mo, dapat naka-inline yang sa salita ng Diyos. Pangalawa, dapat may kapayapaan ka. Kapag hindi ka payapa, tandaan mo kapatid, yung sinasabi mong sabi ni Lord, madaming Kristiyano gumagamit ng ganyang salita. At nakakatakot po yun. Kung sinasabi natin, sabi ni Lord, gawin ko to. Sabi ni Lord, sabihin ko to. Halimbawa na lang mga kapatid. Kunwari sinabi sa akin, kunwari ako sasabihin ko, sabi ni Lord, sabihin ko kay Maxwell na ang baho ng hininga niya. Sasabihin ko sa kanya. Sabi ni Lord kailangan sabihin ko sa kanya, ang baho niya. Punta ako sa kanya. Okay? May mga bagay na dapat mong pag-aralan na hindi basta-basta sinasabi. Ikaw ba kaya mo sabihin yan agad sa kanya? Hindi. Maaring, uy friend, may regalo ako sa'yo. Alam mo sabihin niya, ano yun? Deodorant.
or deodorant, tututbrush yung deodorant. Or toothbrush, or gano'n. Pero yung toothbrush na automatic, wow, yung social naman. No, kidding aside guys, parang sinasabi ko lang po na hindi lahat ng sinasabi ng Diyos sa Diyos galing. Nagigets niyo po ba yung punto ko? Lalo na kung ito ay magkukos ng gulo. Ang banal na spirito hindi magsasabi na alam niyang magkukos ng gulo. Believe me, ang gusto ng Diyos, maging karoon ng kapayapaan. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ng reconciliation. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ng pag-ibig. May mga bagay sa buhay natin. Alam niyo po, ako, natutunan ko po ito. May mga bagay sa buhay kong mga mali akong ginawa noon. Na sabi ko, Lord, kailangan ko sabihin sa asawa ko lahat ng to. Kinausap ko po yung aking biyanan, tatay po ni pastor. Nag-confess ako, tay, may mga ganitong ginawa ko noon. Alam, sabi sa akin ni tatay, yung tatay niya, biyanan ko, hindi lahat ng bagay, kahit asawa mo, kailangan mo sabihin. May mga time na kailangan sa Lord mo na lang sabihin. Lalo na kung ito'y nakaraan na, tapos na, just let it go. Just let it go. Pinatawad ka ni Lord. Kaya minsan hindi mo na kailangang bungkalin yung mga nakaraan para mag-cause ng gulo at away. Amen? You have to be careful kasi ang dami nagsasalita nito. Sabi kasi ni Lord, sabihin ko to. Pero yung resulta, hindi ganun ang nangyayari. Nagkakaroon ng gulo. Ibig sabihin, hindi yun galing sa Diyos kasi ang Diyos hindi magbibigay ng kaguluhan. Tama po ba? Hindi po magbibigay ng kaguluhan ang Diyos. Deuteronomy 13:4, you must follow the Lord your God and fear Him, and you must keep His commands and listen to His voice. Pero paano mo malalaman na si Lord ang nagsasalita sa iyo? Like what I've said, there is peace in your heart. Masarap sa puso. Amen? You must worship Him and cling to Him. Tandaan nyo, dalawa po ang bumubulong sa atin. Kung ang bumubulong sa atin, minsan bumubulong sa iyo ang Diyos, si Satanas pwede rin bumulong sa iyo. Kaya laging wag mong sabihin na, nangusap sa akin si Lord. Wag laging ganun mga kapatid. Baka di mo alam, demonyo na ang kausap mo. Amen? Kaya dapat alam mo ang boses ng ating Panginoon. At paano mo malalaman ang boses ng Panginoon? Hindi mo malalaman yun kung hindi ka connected kay Jesus. Hindi magsasalita ang Diyos kung lagi kang gumagawa ng mga bagay na hindi tama. Kapag punong-puno ng galit ang puso mo, hindi magsasalita ang Diyos sa'yo. Bakit? Kasi nakasarado. You have to be open. Open your heart to God. You have to surrender. And God will talk to you. God will speak to you. Amen? You have to obey the voice of the Lord. And last is letter T. Trust His faithfulness. Sinong naniniwalang tapat ang Diyos? Sinong naniniwalang tapat ang Diyos sa buhay niya? Amen. Psalm 36:5, your love, Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness to the skies. Ganon kalawak, kalaki ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Kahit ikaw hindi katapat sa Diyos Lagi natin sinasaktan ng Diyos. Lagi tayong nangangako sa Diyos. Ilang beses tayo nagsasalita sa Diyos, Lord, I'm gonna do it. Lord, I will do it. Lord, ganito, magsiserve ako. Pero pag nagkaroon ka na ng takot sa puso mo, nakalimutan mo na. Pero alam mo mga kapatid, kahit ganyan ka, kahit ganito tayo, tapat pa rin ang Diyos sa atin. Amen. Basahin nga po natin konti lang tong mga promises ni Lord, but gusto ko pong panghawakan nyo. Basahin po natin Isaiah 41:10. Fear not, sabay-sabay po tayo. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with a righteous right hand. Okay? Deuteronomy 31:6. Sabay-sabay po. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them.
For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Psalm 23:4. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Okay, that's God's strength and courage. Okay, so Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Ito po yung mga bagay na pwede nating panghawakan pag dumadating sa buhay natin na tayo ay natatakot. Amen? So may God's word sink deep into our hearts, reminding us to fear not. Huwag tayong matakot, for we are not alone, mga kapatid. We are not forsaken. We have a God who is our refuge, our Redeemer. Tayo na po ito tumayo lahat. Let us stand firm in our faith, casting our fears upon Him. Ibigay natin ang lahat ng mga takot na meron tayo sa buhay natin. And may His peace, love, and power guide us through every trial and tribulations. Fear not, God is with us. Let us go forth with courage, hope, and confidence, trusting His goodness and faithfulness. Amen?